Wala nang mas maigaganda pa sa paggising mo sa umaga kung ganitong blessing ang iyong makikita. Magandang umaga mga kagala ko. Isang tawag ni Ate Munay ang gumising sa amin kaninang 2:30 na madaling araw dahil saktong magpapadidi din siya ng mga alaga niya mga biik sa kanyang kulungan. Tapos nagtaka daw siya kasi may umiiyak na rin siyang biik na nadidinig sa aming kulungan. Kaya naman agad-agad ay kanyang tiningnan. Pagtingin nga niya ay nakita niya na may siyam ng mga biik ang lumabas na ipinanganak ni Marites. Pangalawang anak ito mga kagala ni Marites, bali ito ang sinunda nung kailan lang ng isang araw na ibinenta namin. At ito na nga yung pangalawang pag-anak niya. Kaya naman kami ay tuwang-tuwa. Hindi na rin agad kami nag-atubili para ito ay aming asikasuhin. Ang ine-expect kasi namin mga kagala, siya ay manganganak ngayong maghapon or baka mamayang gabi pa. Yun nga lang dahil nga napa-advance at siguro ayaw niya kaming ma-stress sa pag-aalaga sa kanya. Kaya ayun, nanguna na siya ng panganganak. Tapos kami naman ay tuwang-tuwa kasi napansin namin akala mo siya ay pinunasan na ng tao. Saka yung mga puso niya ay maiksi na rin. Siguro marahil nung lumabas na silang sunod-sunod, kagugulong siguro nila kaya naputol na rin ang kanilang mga pusod. Pero sakto lang naman, hindi naman siya mukhang as mahabang mahaba o naging delikado o parang napabayaan dahil nga nakatulugan na namin ang paghihintay sa kanya. Kasi yun nga, akala namin baka kinabukasan pa siya manganganak. Pero dahil nga maagang blessing ito sa amin kaya thank you Lord. Tuwan-tuwa naman kami mga kagala kasi talagang itong si Marites ay hindi talaga pasaway sa amin. Kahit kailan ay hindi niya kami binibigyan ng stress sa kanyang panganganak. Kaya naman kami ay masayang masaya sa ipinagkaloob niya ngayon sa aming maaga. At nagbadali na nga din kami diyang sila ay ayusin ang putulang pusod, putulan ng buntot at punasan ng mantika. Kasi kontralamig din yun mga kagala at napakalamig ng panahon ngayon. Bali itong lumalabas na ito ngayon ay paunsing labas na niya mga kagala. Nakakatuwa talaga. Dadalwa lang yun na asikaso namin na talagang asikaso talaga kasi yun nga, yun na lang yung naabutan namin. Nakakatuwa naman sila kasi lahat naman sila ay masisigla. Kahit talagang naabutan namin sila na pagala-gala na kanina, kaya naman ang ate ko ay tuwan-tuwa din. Ibinukod nga muna namin itong dalawa kasi medyo may kahinaan pa ang katawan nila at hindi sila pwede makipagsabayan sa lakas ng katawan ng kanilang mga kapatid. Kaya naman ibinukod namin sila sa isang kahon tapos ibinukod namin sila ng ilaw. Tamang-tama naman na may ilaw kami lagi dito nakaista kaya hindi na rin problema kapag ganito manganganak biglaan ang aming mga baboy. May katula rin kaming dala-dala dito kasi naubusan na rin kami ng bunot para pampausok dito sa aming babuyan. Dahil nga ilang araw ng sunod-sunod na umuulan, hindi na kami makapagpatuyo. Ayan na nga sila, maayos na ang kanilang mga kalalagayan habang naghihintay na lang kaming lumabas ang inuna ni Marites. Nagtimpla muna ako ng kape, umuwi muna ako dito sa bahay kasi sabi namin matagal-tagal pa itong hintayan. Anong oras pa lang, para mga 3:30 pa lang o mag-aalas 4 pa lang. Pero sulit naman yung paghihintay namin kahit maaga kaming nagising. Kasi ikaw ba naman ang gisingin ng ganitong napakagandang blessing, kaya thank you Lord talaga. Habang ako ay nagtitimpla ng kape, naalaala ko nga pala may saludsod pa ako natira dito kagabi kaya tamang-tamang pampartner ng aming kape. Tamang kwentuhan nga lang kami ni Di habang nagkakape pero nararamdaman namin parang unti-unting umaambo na. Pero sabi namin kunting tiis na lang, madaling-madali na lang ito at si Marites naman ay maalam makisama. Tinitingnan na nga namin kasi marami-rami na rin yung inuna na kanyang inilabas, hindi pa nga lang talaga umaabot sa dulo. Hindi naman natin yan pwedeng persahin, kaya tamang paghihintay lang talaga tayo, hindi dapat madaliin. Nang tuluyan na nga makalabas ang inuna ni Marites ay bahagya na naming pinunasan ng maligamgam na tubig at nilinis ang kanyang mga didi. Kasi para maihanda namin para sa pagpapadidi ng kanyang mga anak. Maya-maya lang kasi mga kagala, tatawagin na rin niya ang kanyang mga anak para siya ihanda ng magpadidi. Kanina sana'y unti-unti na niyang tinatawag ang mga anak niya kaya lang sabi namin maya-maya na baka maistorbo pa siya sa paglabas ng kanyang mga inunan. Kaya nang matapos na rin naming linisin ang kanyang didi, ayan, inuutay-utay na naming ilabas ang kanyang mga anak at yung iba talaga namang ang kukulit. Pumasok na sa loob ng sako kasi nagwawala na sila at gustong-gusto na talaga nilang dumidi. Pero kanina hindi naman namin sila pwedeng palabasin agad kasi yun nga, hindi pa ganong okay ang mama pig nila. Kaya ngayong okay na, ayan, unang pagpapadidi na namin sa kanila. Nakakatuwa sila mga kagala ko, ang gugulo. May singliit nga pala dyan ng daga mga kagala ko pero pinakamakulit naman siya at pinakang maligalig kaya naman kami tawang-tawa sa kanya pero masiglang masigla naman siya. Pagkatapos nga lang mga anak ni Marites at pagkapadidi namin sa kanila, pag uwi ko ng bahay ay biglang buhos ng malakas na ulan. Grabe, kaya ingat tayo mga kagala ko. Maglalaga muna ako nitong dahon ng bayabas, maigi na lang at nakakuha na rin agad ako kanina bago pa bumagsak ang malakas na ulan.
Gagamitin namin itong panglanggas para kay Marites at ayan talagang sobrang dubli pa ng buhos ng malakas na ulan ulit. May kasama pang hangin. Kaya dubli ingat tayo mga kagala ko, kung hindi naman importante wag na munang lumabas ng bahay. Kunting-kunti na lang at halos okay na rin itong pinakukulo kong mga dahon ng bayabas. Ilalagay ko na lang siya dito sa isang batya at hindi ko na siya lalagyan ng tubig na malamig. Para purong dahon lang talaga siya ng bayabas na hindi mo nalalagyan pa ng tubig. Dito ko na lang siya palalamigin sa kulungan ng baboy para matulungan natin si Dee dito sa kanyang ginagawa. Inaayos pa kasi namin mga kagala itong palibot ng babuyan para kapag aalpasan namin dito yung mga biik ay hindi sila makalabas. Hindi kasi talaga namin naihanda ito kahapon dahil busy lagi si Dee. Saka hindi namin ine-expect na maaga manganganak si Marites kaya naman talagang hindi kami handa. Ayun, ngayon pa lang kami nagmamadali pero okay naman at kayang-kaya naman namin gawin at tapusin. Dahil nag-uumpisa na naman silang umiyak kaya umpisa na naman kami magpadidi at ayun yung isa may sariling istasyon na ginagawa doon sa kabila. Nakakatuwa sila kasi matatakaw naman silang dumidi. Ayan, tingnan nyo naman. Ito nga pala mga kagala yung sinasabi naming pinakamaliit na parang daga na pero pinakang parang hari-hari at pinakang maligalig. Diyos ko, kaya tawang-tawa dyan kami ni Dee. Inilipat muna namin yung pinakang kulungan ng aming mga biik pagkakatapos nilang dumidi dun sa kabilang side kasi mas okay dun at mas hindi naaampiyasan kapag umuulan. Kaya dun muna namin sila inilagay. Makalipas pa ang ilang sandali ay medyo lumamig na rin yung hinihintay namin ni Dee na pinakulaan kong mga dahon ng bayabas. Kaya naman inumpisahan ni Dee ang paglalangkas ng pipi ni Marites. Dapat mga kagala ay saktong ligam-gam lang talaga para hindi siya masaktan. At nang tumayo na rin si Marites ay naghanda na rin ako ng unang pampakain sa kanya, yung bigas na binabad sa saktong tubig lang ilalagay at nilagyan na rin namin ng amoxicillin. Tamang-tama naman na siya ay gutom na kasi pagtayo niya matagal-tagal na rin siya naghihintay, hindi ko pa agad siya nabibigyan kanina. Kaya naman ang alam kong gustong-gusto na talaga niyang kumain, ibinigay ko na sa kanya. Tapos ayan, hinihimas-himas ko siya kaya syempre tuwang-tuwa kami sa kanya. At nagpapasalamat naman kami sa kanya sa blessing na ipinagkaloob niya sa amin ngayong maaga. Makalipas lang ang ilang oras ay tuloy-tuloy na rin namin silang pinutulan ng pangil. Maigi na nga lang at maalam na din si Dee na magputol ng pangil kaya wala na kaming problema. Tapos ayun, dahil nga nasasaktan ang mama pig nila kaya kailangan na talagang tanggalan sila agad ng pangil. Tulad kanina, hindi naman talaga tumatayo si Marites dahil makukulit nga sila. Biglang napatayo dahil nga nasasaktan sa pagdidi nila dahil matatalas yung mga ngipin nila. Ito na nga ulit yung pinakamaliit naming biik na makulit. Ayan, tingnan nyo naman, ang lakas-lakas kaya ng boses niya nung pinuputulan ni Dee ng pangil. Nakakarindi din. Kaya paborito talaga namin siya kasi para siyang siga-siga. Ang galing-galing niyang sumiksik, talong-talo niya ang kanyang mga kapatid para dumidi. At sa wakas, sa tapos na rin namin lahat silang putulan ng pangil. Nakakapagod pero okay lang, sulit naman. Ito na yung inayos namin ni Dee na palibot ng kulungan nila kanina para kapag pwedeng-pwede na silang alpasan ay safe na sila. Hindi na sila makakalabas tapos may kulungan pa rin sila dyan. Para pwede pa rin sila maglabas-pasok sa kanilang bangkulong sa loob kapag gusto nilang magpainit. Katabi nila dito si Lena. Tapos saktong may steel matting pa kami kaya inilagay namin doon sa may baba para hindi sila makalusot doon. At ayan na nga yung paligid niya. Natapos din namin gawin ni Dee. Mas madali ang trabaho kapag lagi nagtutulungan. Kaya ayan, thank you Lord at nagawa na namin. Busog na ang mga bulilit kaya ayan, tanggal na ang kanilang mga ligalig, nagpapainit na ulit at natutulog na. Naku po, siya ka din na may alaga na bata kaya nakakatuwa din talaga. Maraming salamat ulit Panginoon. O paano mga kagala, mag-aalas 10 na rin ng umaga, kailangan na rin muna naming magpahinga bago pa ulit bumagsak ang malakas na ulan. Maraming salamat sa inyong panonood. Ingat kayo palagi mga kagala ko. See you on my next vlog. Bye!